kasambahay, naranasan niyo na ba yung sobrang sakit ng puson tuwing magkakaregla? Yung tipong parang hindi na normal ang pananakit ng tiyan at dumadami pa ang dugo? Maring ito ay senyales ng isang kondisyon na tinatawag na adenomyosis. Kaya alamin natin kung paano ito naiiba sa ibang uri ng uterine conditions at kung ano ang mga paraan para mapangalagaan ang ating reproductive health. Dito lang sa Dr. Zon TV. Mga kasangbahay, naku, kapag tuwing may regla ay sobrang sakit ng tiyan at kadalasang sinasabi natin ay dysmenorrhea ito. Pero isa rin itong sintomas ng adenomyosis. Para sa paunang kaalaman, alamin muna natin ang kasaysayan at mahahalagang impormasyon tungkol dito. Dito lamang po sa Dose of Information. Alam niyo ba mga kasangbahay, ang adenomyosis ay unang nailarawan noon pang 1860. Isang German pathologist na nagngangalang Carl von Rokitansky ang unang nakatuklas ng kakaibang kondisyon sa matres ng babae, kung saan ang lining ng matres o endometrium ay tumutubo sa muscle layer ng matres na tinatawag na myometrium. Noong una, tinawag niya itong cystosarcoma adenoids uterinum. Medyo mahirap bigkasin, di ba? Pero iyan ang naging simula ng pag-unawa natin sa adenomyosis. Lumipas ang mga dekada at noong 1921, doon lamang tuluyang nakilala ang sakit na ito bilang may kaugnayan sa endometriosis, isang kondisyon na may kaparehong sanhi. Ang pagtubo ng endometrial tissue sa maling bahagi ng katawan. Relate siguro ang marami sa ating mga kababaihan. Yung paulit-ulit na pagsakit ng puson tuwing may regla. At minsan, hindi na talaga kaya sa sobrang sakit. Pero syempre, hindi po tayo magpapahuli sa mas detalyadong kaalaman mula sa espesyalistang doktor. Kasama po natin ang gynecologic oncologist mula sa Makati Medical Center. Let's welcome Dr. Romelyn April Imperio Onglao. Doktora, welcome to Dr. Zon TV. Hi, Dr. Sara. Good morning po. And baka simpatiin mo ng ating mga viewers. Hello, good morning sa lahat po ng ating mga viewers at kasambahay. Ayan, okay, Doktora. So ito, simple lang po. Ano nga ba ang adenomyosis? So madalas yung adenomyosis, ang kailangan po natin maintindihan, parang yung po yan endometriosis, per mamaya I think matatouch din natin. Yung lining po ng matres ninyo, kung saan dapat nagregla, pumupunta po sa ibang layer, yung myometrium. Doon po tayo nagkakaroon ng adenomyosis. Pero Doktora, paano po ito naiiba sa endometriosis? Since kanina nga, you mentioned also about itong condition na to. Yes po. So, ang endometriosis po is ganun din. Para po siyang lining or yung glands po na sila po yung responsable para sa regla. Pero pumupunta sila sa ibang lugar na hindi parte ng matres. Minsan pumupunta po sa ovaryo, pumupunta po dun sa ibang mga organs. Concept kasi po ay parang retrograde menses, no? Mula sa matres, dadaan dun sa tubo, tas papasok po dun sa ibang mga parte. Pero yung adenomyosis po is yung glands po pumupunta dun sa myometrium. Nasa matres pa rin po, pero nasa maling lugar. Okay. Pero sino madalas tinatamaan ito? Meron ba itong parang mas predisposed yung mga nasa younger age bracket or yung mas matanda? Opo. Madalas nadadiagnose po siya between 30 to 50. Hindi naman ibig sabihin din na hindi siya na-diagnose, wala po siya doon. So may nakikita din kami, mga menopause na mayroon adenomyosis pero wala po nararamdaman. Madalas sa panahon ng pagreregla, dyan po sila natutukoy. Okay. Pero Doc, bakit minsan ang akala ng mga babae, normal lang na makaramdam ng sakit? Tuwing, of course, meron silang menstrual period. Opo. Kasi madalas yun po yung tinuturo sa atin na okay lang po magkaroon po ng dysmenorrhea na pag may regla, talagang masakit po yung puson. So yun nga po yung gusto namin i-debunk or na myth, hindi po dapat sobrang sakit ng pagre-regla. Dapat hindi po kayo nag-a-absent sa school, dapat hindi po kayo lumiliban sa work. Pag ganun po kasakit, dapat po nagpapatingin na po sa gynae talaga. Okay, so since this one, sinabi nyo na nga pa, di ba parang yung most common kasi niya na symptom would be yung dysmenorrhea. Okay, so pwede bang, kasi ang dami naman nagdi-dysmenorrhea, doktora, di ba? But it's a matter of yung severity, kung kaya ba, Yes, o yung opo. threshold pain ng isang pasyente, no? So pero,
can this go undiagnosed? Kasi nga, parang ang dami naman nag-dysmenorrhea. And sabi nyo nga, minsan sabi nila, akala nila parang, it's just normal na magkaroon ng pain during menstruation. Pwede po talaga kasi bukod po doon sa dysmenorrhea, isa din pong common symptom nitong adenomyosis, yung sobrang lakas ng regla. So, kunyari, kung yung iba po, mataas yung pain tolerance, tas hindi mas lakas yung regla nila, minsan, kahit po may adenomyosis, hindi po talaga kailangan pong gamutin. May iba pong pasyenteng ganun. Okay. Pero ano ba yung cause ng adenomyosis? Yung isa po sinasabi talaga nila, ay may history po, kunyari, nanganak ka na, kunyari, na-cesarean ka or naraspa, there's a possibility po kasi na yung lining pumunta po doon sa myometrium. Pero kasi kahit yung mga hindi pa po nanganganak or hindi po naraspa, nakikita din natin na nagkakaroon po sila. Ngayon, ito ba po ay dahil sa genetic mutation? May iba po nasasabi, katulad po sa endometriosis, may mga ganyan na. Ngayon, inaaral na natin. KRAS, yung isa pong common, pero hindi naman present sa lahat. In terms po sa namamana, wala pa po tayo nakikita na namamana siya per se. Pero minsan tinatawag namin familial clustering. Minsan meron po yan na parang magkakamag-anak kayo, meron po kayo ng predisposition na pumunta po yung lining ng mattress nyo talaga papunta sa muscle. Padalas po, dahil po mayroong estrogen. Pag marami pong estrogen receptors, yung lugar na yon minsan kaya po nagkakaroon. So, yun basically, merong hormone interplay dito Yes sa po. adenomyosis. Okay. Yun talaga po yung nagpupush. Doktora, so how about yung mga lifestyle factors? So meron bang parang nalilink about like siguro sa diet and other lifestyle practices? Like stress. Stress kasi is number 1, yun laging nasisisi, di ba? Opo. Stress per se, wala naman po na parang siya yung magkakaroon ng adenomyosis. Actually, parang medyo kabaligtaran. Yung may mga iba po na may adenomyosis, nagiging cause of stress or depression po nila yung symptoms nila. But lifestyle, because we see na nakikita po nga galing sa estrogen, kailangan po din natin matandaan yung excess na fat po sa katawan, tinatawag po nating peripheral aromatization, or kumbaga po, pag marami po masyadong taba, nako-convert din po sa estrogen. At nandun din yung diet po, lalo na kung medyo madalas po tayong kumain ng fast food, mga ultra-processed food, mataas po to sa inflammatory markers. So, pwede din po yun makastimulate ng adenomyosis. Okay. Pero in your practice, doktora, no? I mean, pag may dumating and then parang yun usually ang sasabihin lang sa'yo na parang, okay, every time may period ako, sobrang sakit talaga, grabe yung dysmenorrhea ko. So, from there ba, medyo mag-i-entertain ka na ng adenomyosis right away? Opo, kasi yun nga, madalas po, ngayon kasi common din po siya. Marami po talaga na mayroong ganong sakit. Probably sa lifestyle din po natin. But madalas nandyan yung sa background ng mind mo, kung hindi nga po siya adenomyosis, baka endometriosis po siya. So pag yun po yung complaint nila, tinatanong din namin, kasi minsan hindi lang siya dysmenorrhea, minsan meron pong sakit, pagtalik, that is dyspareunia, or masakit din po habang may period, tas nagpapas ng bowel movement, dyschezia. So yan po, mga signs po, yung buong spectrum ng adenomyosis at endometriosis pwede pong mangyari. I see. Okay. And so, how do you go about the diagnosis just to confirm na ito nga siya? Kailangan po madalas ultrasound din Sa talaga. ultrasound. Oo, Okay. yun po. So sa ultrasound, nakikita po natin, kunyari po yung ultrasound or MRI, pero sa setting kasi natin, dami naman po nating magagaling na sonologist. So nakikita po nila, one, yung mattress po medyo globular, malaki. Minsan, nandun din, nakikita po na yung likod po ng mattress po, mas hindi po pantay, asymmetrical yung pagkalaki po niya compared sa harap. And sa ultrasound, may sinasabi pa, minsan nakikita natin Venetian blinds. Kasi nga, parang yung endometrial lining pumupunta naman po dun sa mismong muscle na. And then sa MRI, minsan kasi po doon naman, kunyari, nagkataon, nagpa-MRI sila, meron po yan na yung mga junction po medyo mas makapal. So, doon po namin na diagnose. Siyempre, iba pa rin po yung naoperahan talaga, di ba? Yeah. Na nakita po natin under the microscope. Oh, I see. Okay. Pero, doktora, kasi kanina nasabi natin, parang can this go undiagnosed? Kasi di ba parang well common. Okay. Pero, pwede bang mangyari na may iba yung presentation. There's no pain, pero parang like, as what you mentioned, di ba, ultrasound na ginagamit, nakita lang siya incidentally. Opo. Pag ganun po na incidental finding,
babalik pa rin tayo kung ano po yung simptomas. Kasi kung wala naman pong Sintomas. wala pong heavy bleeding, hindi din naman po siya nagko-cause po ng sobrang dysmenorrhea, monitoring lang po. Kasi may iba na na-operahan, kunyari po may myoma kayo, or unfortunately may cancer po kayo, na-operahan. Minsan doon namin nakita, ay may adenomyosis din po pala siya. Pero wala po kailangang gamutin. Kasi wala namang nakita. discomfort sa end ng Opo, pasyente. Secondary dun sa Yes po. adenomyosis. Okay. Pero, doktora, meron bang ibang presentation? I mean, apart from dysmenorrhea, what other complaints, yung pwedeng ireklamo ng pasyente? Because meron siyang adenomyosis. Pag masyadong malaki po yung mattress, yung iba nagkakaroon talaga ng compressive symptoms. So, yung iba po medyo pwede ka mahirapan magwiwi or mayroon po parang mahirapan din ka mag-pass ng bowel movement. Kung sobrang laki. Kasi may iba naman po, adenomyosis, maliit lang yung mattress. Pero may iba, as in malaki po talaga siya. Oh, okay. So, and then, dito, doktora, so once diagnosed, confirmed na adenomyosis, and then, I mean, what's your treatment plan here? Ngayon, malaking factor kasi yung age, yung isa, tsaka kung gusto pa po magbuntis. Okay? Ang talagang gamot lang po, sinasabi ko talaga sa mga pasyente ko, para sa adenomyosis is dahil po may problema na po sa muscle ng mattress niyo, opera po talaga. Kasi yun lang naman po yung way talaga na mawala po siya, hindi po ba matanggal. Ngayon, okay lang po yun, kunyari, completed family size, meaning wala na po kayong balak magbuntis, pwede na po natin tanggalin yung mattress, o kaya po menopause na, talaga pong yun naman po yung gamutan. But, meron pong paraan para po maging conservative. Kasi sabi ko nga pa sa inyo, what if 30-something lang siya, hindi pa siya nagbe-baby. So, ang una pong ginagamit talaga po natin dyan, may mga medications naman po in the form of parang hormonal suppression. So, pwede pong pills. Meron din po yung sinasabi nating mga IUD, intrauterine device. Meron din po yung mga injectable. Depende kasi po sa symptom eh. Minsan kaya po nung gamot lang. Pero kung minsan hindi na po siya magawa, kahit bata pa po sila, tas na-admit na dahil sa lakas ng pagdudugo, kailangan din pong So operahan. basically, try mo na yung mga medications. Yes, can naman You'll po. be conservative initially. And then Opo. kasi usually, ganong yung time frame na pinag-uusapan na dapat, kung kunyari, you expect positive response dun sa patient, may improvement within this certain period of time, ganong katagal yun, doktora? Before you even decide na wala talagang, we need to operate this on. Ang ano naman po sa padala sa mga pasyente is yung kailangan na silang salina ng dugo. Kasi malaking factor na po yun. Ibig sabihin na nag-anemia na sila. We don't want that kasi syempre po, pag anemia, pwede din po yan maka-affect sa heart kung chronic, di pa po. Doon po nagiging factor na baka yung gamutan po hindi enough. Hindi naman po lahat kailangan tanggalin yung mattress. Kasi nga kung sobrang conservative, sometimes may tinatawag po kaming adenomyomectomy. Para pong tatanggalin lang natin yung portion na yon para makapag-try pa sila magbuntis. Pero yung ganun, kailangan po talaga pinag-uusapan na with the fertility doctor, with your gynecologist, kasi hindi naman po yun yung madalas na magiging gamutan. Kumbaga, nagiging conservative tayo kasi may iba po kayong pangangailangan. I see. Kanina kasi you mentioned din, di ba, about dun sa hormones because of yung, parang consistently mataas yung estrogen. So, Yes po. isa yun sa mga factors. Does it happen na yung mga adenomyosis patients na pagtungtong ng menopausal phase nila, nag-i-improve din? Yes po. So, Kasi may mga- nababawasan yung Opo. estrogen di ba? Kaya minsan, kunyari, let's say, sa mga Filipino women po, di ba, pwede ka mag-menopause 48 to 52, depende po. So, kunyari, around that age, perimenopausal ka na, minsan, mag-take ka ng konting pills o ma-inject ka, tapos mag-menopause ka na, natawid na po. So, wala nang gagawin. Hindi na kailangan Okay. operahan. So, basically, importante din dito na yung talaga yung monitoring na lang din. Opo. And of course, yung regular check-up, okay, sa kanilang OBGYN. And, how, ano yung advice nyo? What time interval do you require the patient to be seeing you once that patient has been diagnosed of adenomyosis? Usually, pag na-start na po natin yan ng mga hormonal na medications, we allow them, so, syempre sometimes yung adjustment to the period, iba-iba po yung sinasabi natin hiyang. So, sometimes papabalikin mo pa yan ng 1 month, kamusta ka? Okay ba sa'yo yung pills mo? Pero, pag regular na po sila, kahit na every 3 months, and then successively po, pag asymptomatic, tuloy-tuloy lang po talaga yung hormonal suppression. Nagkakaroon po talaga ng iba, mas mabilis lang po silang bumabalik kasi nga po kung patuloy pa rin yung bleeding.
Oh, okay. So basically maganda rin talaga basta nakaka-experience ng matinding menstrual pain, magpakita sa kanilang mga Tsaka- doctor. And ano pa yung pwedeng i-advise, doktora? Para, alam mo yung ma-diagnose yung adenomyosis and then ma-manage right away. Para hindi na kailangan mag-suffer. Kasi, well, I think that was off-cam that we were talking. Kasi di ba, this is benign naman. Ano ba yung Opo. kinakatakot natin about adenomyosis? I mean, apart from the discomfort. Kasi kanina you mentioned about anemia. So, apart from that, what else, doktora? Ano ko lang po yun yung sa anemia. Madalas kasi sasabihin ng ibang mga pasyente, hindi po malakas talaga yung regla ko. Pero yung malalaki pong buong-buong dugo, hindi po yun normal. Tsaka po kung yung regla po ninyo, higit na po sa 1 linggo, tapos sa isang set po ng napkin, mga 8 pieces yan. Buong araw, naka 8 pieces ka, hindi din po normal yon. So yun mga gusto talaga po nating maiwasan. In terms of these na mga menstrual na mga irregularities, dapat po talaga napapacheck sila. Hindi namin po wala pa po nakikita na strong evidence na sasabihin natin yung adenomyosis ay nagiging cancer. Wala pong ganon. Yun lang po, minsan yung mga cancer po sa matres, napupush din po yan ng hormones na estrogen. Kaya madalas po, minsan nakikita sa ilalim sa microscope, parehong may adenomyosis, tsaka meron din po yung cancer. Pero wala pa pong sinasabi na yung adenomyosis ay nagiging Cause cancer. ng cancer. Wala naman po. Ang meron po siguro yung kapatid ng adenomyosis, yung Yung endometriosis. endometriosis. Kailangan po talagang bantayan kasi pag nasa ovaryo po yan, pwede po siyang maging ovarian cancer po. Yung endometriosis, Yes doktora. po. Pero ang adenomyosis plain Wala benign pa masyado. siya. Hindi pa po siya nakikita na sabihin na magiging cancer in the future. Benign po yung adenomyosis. Oh, okay. So basically, yun ang isang i-entertain din kapag ganyan may mga menstrual pain, tas kailangan talaga ma-diagnose, makagawa ng mga diagnostic procedures. Kasi kailangan din po siguro daw, lalo na po pag yung age kasi po, di ba, lalo na pag pa-menopause ka, mapapaisip ka din, gusto mo makasigurado na hindi po cancer yon, di ba? Oo. Kahit po may adenomyosis kayo nung mas bata kayo, tas lumalakas po yung regla ninyo, sa panahon na dapat nang may menopause na kayo, dapat po ito'y isang nguni. Hindi kasi po yung normal. Ang menopause po, di ba, parang hina ang regla. Mahina. Yes. Okay. Nako, grabe. Ang dami natin na pag-uusapan, mga kasambahay. Nako, pero alam nyo ba, marami pa rin mga beliefs tungkol sa adenomyosis na dapat po natin dinawin. Nako, kaya wag po kayong alis. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Dr. Zon TV. At nagbabalik po tayo mga kasambahay. Maraming kababaihan ng tahimik na, naku, tinitiis ang matinding pagsakit ng puson tuwing buwan ng dalaw. Naku, iniisip na normal lang ito, pero totoo nga ba? Naku, ngayong araw, bibigyan linaw natin ng mga maling akala tungkol sa adenomyosis. Dito lamang sa Mythbuster. Dok, naku, time to clear things up. Sasagutin niyo ito, Dok, kung myth o fact nga ba ito. At ipapaliwanag po kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng bawat isa. Are you ready, Doc? Okay po, Dr. Okay, so myth or fact? Walang epekto sa emosyon o mental health ang adenomyosis. Gusto ko ba sabihin ng myth? Kasi marami po talaga tayong pasyente na nagkakaroon po ng mga clinical depression and stress just because of their symptoms. Imagine niyo po, ang lakas ng pagdudugo nyo, sobrang sakit po ng puso nyo, hindi po kayo nakakago ng work or sa ano. So, meron po talaga siyang mental impact din. And this isn't one time. Naku, that's every month no Opo. nangyayari tuwing merong period. Yes. Okay, so talagang this is really stressful. Okay, so myth or fact, ang adenomyosis ay hindi seryosong kondisyon at hihinto rin. Okay. Sabi ko nga po, pag talaga pong malakas yung pagdudugo, nakakatakot po yan. Kasi pwede po silang ma-admit, pwede po silang masalinan. Pwede pong hindi po gumaling ang adenomyosis, lalo na humalayo pa po kayo sa menopause. Nako, ito myth or fact, kapag uminom ng pain reliever, mawawala na ang adenomyosis. Okay. Myth po, kasi ang pain reliever, hindi naman po niya mapawawala. Pero maganda po siyang gamot para po dun sa simptomas. Kasi pag adenomyotic po kayo, marami po talaga na nasa matres na nagkakos po ng pain. Meron nga po sinasabi mga neurogenesis, mas masakit po talaga.
Kailangan po ng pain reliever. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng for life naka-pain reliever, di ba? May tatamaan din ibang pwedeng organs kung ganun ka. Kaya maganda, mapamanage na rin yung adenomyosis per se, di ba, Opo. Doktora? Okay, so myth or fact, wala lang yan, adenomyosis. Naku, sign lang ng pagtanda. Hindi po siya sign ng pagtanda. Pwede po kahit bata pa po kayo, kahit as early as 20s or 30s, pwede po kayong magkaroon ng adenomyosis. Okay, ito, myth or fact, hindi ka magkakaroon ng adenomyosis kung wala ka pang anak. Myth din po yun. Kasi common nga po siya, minsan doon sa mga na-cesarean section or naraspa, pero kahit wala pa po kayong pagbubuntis or kahit anong operation, pwede din po magka-adenomyosis. Okay, so this one, Doktora, myth or fact, kapag may adenomyosis ka, siguradong mahihirapan ka magbuntis. Pwede ba pong sabing partial? So, gitna tayo dito, Opo. Doktora. Kasi Okay. sa adenomyosis, hindi lang po siya rason para po hindi magbuntis. Marami po kasing factors kailangan na mag-work para po magbuntis. Kailangan okay po yung ovaryo, okay din po yung daanan po ng tubes. Pero ang nangyayari kasi sa adenomyosis, pwede pong yung pag-implant. Kumbaga, nabuo na si baby, baka hindi po masyadong maganda yung environment dun sa matres para po madala yung itlog at makapag-implant. Kaya minsan, nagiging rason din po siya para po magkaroon ng medyo challenging ba po. Yung Pero, pregnancy. yes, pero may iba naman po may adenomyosis na nabubuntis din. Pero wait, okay, follow-up question. Kapag ba kunyari buntis ang isang pasyenteng may adenomyosis, pwede ba ito maging risk factor para ma-abort ang baby? Pwede po, pero in the sense na, lalo na po yung mga nag-IVF. Yun kasi yung mas nakikilatis natin sa pag-aaral, hindi po ba? Pero kunyari po yung mga iba naman po na natural, hindi po talaga natin sure yun sa evidence. Pero kaya nakikita nyo po madami sa mga fertility doctors, pag wala pong ibang rason, nag-adenomyomectomy, tinatanggal po yung parte na may adenomyosis para po better yung chance na maka-implant po yung baby. Okay, but hindi ba parang mas mababa pala? Sorry, okay, I would want to counteract yung question ko. Kasi ba pag buntis ang tumataas progesterone, so pwede bang tahimik ang adenomyosis Yes po. during the time of pregnancy? Yes. Okay, so at least yun, medyo may break sa pain ang mga Correct. buntis na may Yes po. adenomyosis. Okay, this one, Doktora, myth or fact, pwede nang mawala ang adenomyosis sa herbal, nako, o detox drinks? Medyo kailangan po tayo maging maingat sa mga iniinom po natin na drinks. Marami po talagang effective na halamang gamot. Pero sa pag-aaral po right now, wala pong isang halamang gamot para po mawala ang adenomyosis. So that's a myth. Yes, myth po, myth. Myth yan, tandaan. Okay, so ayan mga kasambahay, myths busted na. Naku, alam na natin ngayon na ang adenomyosis ay hindi dapat basta baliwalain. Naku, kailangan ng tamang diagnosis, maayos na gabay ng doktor at sustainableng pangangalaga sa katawan at isip. Maraming salamat kay Dr. Romlin April Imperio Onglao sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon at paglilinaw tungkol sa kondisyong ito. Nako, Doc, bago po tayo magpaalam, any final health tips po para sa mga babae na gustong alagaan ang kanilang reproductive health at of course, iwas sa adenomyosis? Tandaan po natin na yung regla po, senyales din po yan kung gaano po kayo kalusog. So, huwag pong ipawalang bahala kung meron pong mga simptomas katulad ng sobrang sakit at saka po kung meron pong malalakas na pagdudugo. Sanggunin nyo na lang po sa friendly gynecologist ninyo. Okay, and baka may gusto kayong batiin, Doktora, or you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Med. Yes po. So, we'll all want to welcome po you to Makati Medical Center, the Department of Obstetrics and Gynecology. Thank you po. Okay, so for more information about their services, you may visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. 58 po yan, 39. Okay, so stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner located at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Nako, yan. At syempre, hindi pa po dyan nagtatapos ang ating usapan, mga kasambahay. Alam niyo ba na malaki ang nagagampan ng papel ng nutrisyon para magkaroon ng balancing hormones at malusog na matres? Naku, kaya tara na't alamin how to eat smart para happy ang uterus. Dito lang sa Health Tips. Good day, everyone. I'm Dr. Ana Fe Orbigoso Gloria. I am an obstetrician gynecologist
from the Makati Medical Center. Today, we will be discussing about Eat Smart for a Happy Uterus. Having healthy nutrition is essential not just for the female hormone but in our overall health, no? So there are so many studies that would say that it can prevent chronic diseases, cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, and mostly cancer, especially colorectal cancer. And para sa babae, it will be cancer of the endometrium or uterine cancer, ovarian cancer, and also breast cancer. Dapat sana ang ating plato ay kalahati nun ay gulay at prutas, no? So roughly that would be around 2 cups of fruits in a day or 2.5 cups servings of vegetables in a day. And then ang ating protein should be coming from lean meat or white meat like chicken. Pwede rin na galing sa healthy nuts and seeds. And then ang ating carbs will be coming from whole grains like your brown rice, adlay, and we have to avoid certain foods as well, no? Especially the ultra-processed food, processed red meat, and also too much salt in the diet, as well as too much sugar in the diet. So, pag sinabi kasi nating premenstrual syndrome or premenstrual symptoms, no? Ito yung mga nararamdaman ng mga babae bago sila magkaregla. Usually, 5 days bago sila magkaregla o kaya during the time na may regla sila on the first 3 days. So, kadalasan yung bloatedness, no? And breast tenderness, pero maaari din na mood swings, no? Or nagiging mas irritable sila, no? So, para maiwasan to, kailangan during this time talagang maglo-low salt diet tayo, no? And then, aside from the healthy diet, which should compose mainly of vegetables and fruit, dapat iiwasan natin yung mga magkakos ng further inflammation like mga ultra-processed food at saka alcohol as well. The hormonal changes in women's life, no, from adolescent to the menopause, can be more acceptable to us if we understand our body. No? So we have to support the rhythm of our body. No? So basically, it's having the appropriate lifestyle modification. So as we keep on emphasizing, having healthy nutrition is very essential. But apart from that nutrition, we should be also doing a lot of physical activities, no? Because the physical activities will also eliminate the toxins that we have accumulated in our body and give strength to our bones, to our muscles, and make us mobile even in our later years in life. So let's understand our body, support our body, and make the necessary changes so that we get older with grace and comfort. Ayan, mga kasambahay, naku, kapag balance po ang hormones, happy ang uterus at happy rin ang buhay. Kaya stay tuned lang dahil mas marami pa tayong health tips na pag-uusapan. Sa pagbabalik po yan ng Dr. Zon TV. Welcome back mga kasambahay! Hey mommies and ladies, naku, kung tuwing that time of the month ay ramdam mo na hindi lang puson mo ang wala sa kondisyon, kundi pati mood mo, hindi ka po nag-iisa. Ngayon aalamin natin kung paano nakakaapekto sa ating mental health ang
ang sobrang menstrual pain at ano ba yung pwedeng gawin para maiwasan ng period blues? Nako, let's talk about it on Women's Health. I'm Dr. Orma Baiting Garcia, and I'm one of the psychiatrists here in Makati Medical Center. Our topic for today is how painful menstrual period could affect mental health. Dysmenorrhea is very common. It actually affects 50 to 90% of menstruating women, and 10 to 20% could have severe pain, significant enough to interfere with their school, work, or daily activities. Although dysmenorrhea is not life-threatening, it is one of the important factors that lower quality of life. It reduces social activities and work productivity. In fact, it is one of the leading causes of absenteeism in adolescents and young adult women. And based on studies comparing women with dysmenorrhea and without dysmenorrhea, women with dysmenorrhea are more vulnerable to having depression, anxiety, irritability, negative self-perception. And imagine if it's a recurrent monthly pain, it could really affect your feelings of helplessness and frustration, especially if your symptoms have been normalized or minimized by most people. And just because it's common doesn't mean it's normal. Hormonal fluctuations, especially in estrogen during menstrual cycle, affect neurotransmitters or brain chemicals, especially serotonin, which is the happy hormone. And this serotonin helps regulate mood, sleep, and stress response. That's why, particularly in women who are very sensitive in the hormonal fluctuation, a drop in estrogen could lead to feelings of depression, anxiety, irritability, and reduced stress tolerance. That is the main reason why in patients, minority of patients who meet the criteria for PMDD, yung premenstrual dysphoric disorder, medications that increase serotonin would be the treatment of choice. Based on studies, the more severe the pain is, the more it impacts concentration, attention, and work productivity, right? Especially because of the physical discomfort and yung cognitive load because of the pain. And imagine, because of the pain, diba, it will affect your sleep, your energy level, and that further aggravates yung memory problems and work productivity. Yeah, women should seek help, professional help, when the symptoms are severe enough that it disrupts their functioning. Naapektuhan na yung school, yung work, and their relationships. So early consultation would help prevent further symptom escalation, and it will improve quality of life because they don't have to suffer from these symptoms. First, being aware of your menstrual cycle and mood changes would definitely help. That's why I encourage monitoring the menstrual cycle and the mood. There are actually several applications that they can download to their phone to be more attuned. It will help you be more attuned to your physical and mental health symptoms. Now, once you are more aware, then you can better plan ahead. You know that during these painful days, you would need more self-care and better stress reduction techniques like maybe yoga, stretching, warm baths, or anything that would help. And overall lifestyle modification, having better sleep hygiene, proper nutrition would definitely help. So if they meet the criteria for PMDD, premenstrual dysphoric disorder, meaning they really have severe emotional symptoms and severe physical symptoms during the menstrual period, yung SSRI or selective serotonin reuptake inhibitors, medication siya that would be given to patients who suffer with those symptoms. And this is also multidisciplinary, so we also refer to the gynecologist to assess kung meron bang other underlying problems causing the severe pain. So the OB might give hormone therapy or contraceptive pills. Supportive partners, family members would be beneficial, especially if they could provide assurance,
empathy and patience to women who are suffering. And more practically, syempre when you're in pain and this is the time you need more help, support sa maybe household chores or yung mga tasks mo, childcare tasks. So, and also, the family members can encourage the woman suffering sa menstrual pain to seek help if it's really severe. And overall, supportive environment could improve overall mental well-being. Yeah, so if the symptoms are really severe, that interferes with your work, with your school, with your relationships, you don't have to suffer. So it's best to seek professional help with your OB, gynae, or kung mental health talaga yung concern, with the psychiatrists, because there's treatment available and I believe no one has to, suffer or tolerate these symptoms. O ayan, ladies, naku, make sure to listen to your body and take care of your mind. Dapat maayos ang iyong kalusugan at isipan. Maraming salamat mga kasangbahay at lagi po kayong manatiling healthy and happy. And of course, gusto ko rin pasalamatan ng mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa amin pong public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of KDR Group of Companies. At syempre, binabati ko yung aking kambal. Hi kay Iyo and kay Iya. Hello kay EJ and kay Dr. Alin sa mga pasyente po namin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And also, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. Hi to Tita Letty Duarte and kay Deng. Ayan, sa mga taga Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. Hello sa inyo. At sa inyo po mga aking mga taga-suporta, maraming salamat po. Sa inyong laging pagtutok. At sa ating pong health partners, Doctors on TV would like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue Corner, Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact them through their trunk line numbers 0283723825 or 0253185100 or through their mobile number 0919-0691890 hanggang 91 po. You may also visit their website at www.capitalmedical.com. Also, we would like to thank Soc Surgeon General Hospital. For inquiries, you may visit their website www.sgh.doh.gov.ph. Doctors on TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. At kung gusto niyo pong balikan ng mga segments today o i-share sa mga kaibigan ninyong health conscious, pwede po. Just visit our social media pages. So you may check www.facebook.com/doctorsontv and hit the subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Para lagi po kayong una sa health info. At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, 9 a.m. o alas 9 po ng umaga yan, dito lamang sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama po sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at lagi pong paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Lindesant Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at
lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects.